Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obit. At eto na po. Ang pagpapatuloy ng kwento ng Ang Pangarap Kong Panabong. 15 tagpo. Pakinggan natin. Biglang nagkaroon ng nakakatakot na imahe sa akin ang sabongero na yun na hindi natatalo. Mula sa mga ikinukwento ni Lolo. Hindi siya pangkaraniwang sabongero. At hindi rin yan pangkaraniwang panabong. Hindi maaaring pangkaraniwan yun. 4 ang tinalo. Laban sa nag-iisa. Hindi pangkaraniwan. Hindi ko na nga alintana ang mga ikinukwento pa sa akin ni Lolo. Ngunit ramdam na ramdam ko na ang panlalamig ng aking mga kamay. Nang bigla akong tapikin ni Lolo. Estong! Hindi ka na yata nakikinig sa akin, bata ka. Bakit ka napatunganga na diyan? Tanong pa ni Lolo. Bigla akong nahimasmasan at tila nabasag ang aking mga iniisip. At bigla akong naalala na may mga gagawin pa pala ako. Pasensya na ho. Sige po, at may mga tatapusin pa ho pala ako. Sambit ko. Habang may ginagawa, ay panay pa rin ang aking agam-agam. Mas maigi siguro na maaga pa lamang ay kausapin ko na si Mang Lauro. Tama. Hahanap ako ng paraan at pagkakataon upang makausap si Mang Lauro. At hindi na ako tutuloy. Sambit ko pa sa aking sarili. Kinagabihan, habang nasa pagkainan, ay napag-usapan namin nila tatay at ni kuya ang tungkol sa mga sinabi ni Mang Anakleto at Mang Lauro na isasama ako sa may sabungan. Puntaan mo talaga yan, Estong. Magandang pagkakataon yan para idayo mo at ilaban mo sa bagsik. Para lalong makilala. Sambit pa ni kuya. Ako naman ay hindi pa rin makasagot sapagkat nagdadalawang isip pa nga ako. Estong, magandang pagkakataon yan. At isa pa, nakakompromiso ka na kay Mang Lauro, hindi ba? Aasahan ka na nun. Talo na sa iyong sinabi. Dagdag ba ni tatay? Dahil dun ay napasagot ako. Kung sasamahan mo ko, kuya, baka mas maigi siguro. Tanong ko. Nako. Hindi ako makakasama, Estong. Natatandaan mo ba si Gabriel? Yung dating taga rito. Magdadaos ng kanyang kaarawan. Inaanyayahan ako sa kanila. Sa linggo rin yun kung wala lamang akong lakad dun tiyak sasama ako. Sambit ni kuya. Nang magsalita naman si tatay. Ako din Yung baboy natin sa likod. Mukhang manganganak na nang wala sa oras. Sa tansya ko kung hindi Sabado, ay linggo yun sigurado. Yun yung manganganak. Walang mag-aasikaso kaya
Hindi rin kita maaasahan, Estong. Sambit pa ni tatay. Nagtaka naman ako sapagkat si kuya ay walang ibang ginawa yan sa kanyang libreng oras kung hindi ang magsabong. Pagkusapan ang tungkol sa sabong at lahat tungkol sa sabong. Ngunit nung inaya ko, biglang hindi pupunta at magtutungo ng handaan. Si tatay ay ganun din. May tila may aasikasuhin. Bigla tuloy lumakas ang aking pagnanais na hindi na lalong tumuloy. Lalo pat wala naman akong makakasama bukod kinamang anak Leto at Mang Lauro. Sa isip-isip. Pagkatapos ng hapunan, ay nakita ako ni Lolo at tinawag ako. Estong, ano yung pinag-uusapan ninyo kanina ng tatay mo? Ng iyong kuya? Tanong ni Lolo. Yung sinabi ko rin po sa inyo kanina, Lo. Yung iniimbitahan mo kasi ako ni Mang Lauro na magtungo doon. Yun nga, ilalaban ko si Bagsik. Pero parang mas maigi siguro na wag na ho akong tumuloy. Sasabihin ko na lamang ho kina Mang Lauro habang maaga pa. Sambit ko. Bakit naman? Alam mo ba, Estong? Hindi lahat ay nakakapunta riyan. Ibig sabihin ay may ibubuga ang iyong panabong. Sambit pa ni Lolo. Lo, si Mang Lauro naman ho talaga ang naimbitahan doon at hindi ako. Isinasama lamang ako ni Mang Lauro. Kaya si Mang Lauro lang talaga ang karapat dapat na pumunta ron. Tugon ko. Hindi. Alam mo, Estong, maganda yan. Ano ang malay mo? Na pagkapunta mo rin makita mo ang mananabong na sinasabi ko sa iyo. Panigurado ay magiging balka sa iyong makikita. Alam mo ba kung paano ko nalaman ang sabongan na yan? Tanong ni Lolo. Paano niyo ba nalaman yan, Lo? Tanong ko. Kakapanalo ko lamang nun sa isang sabungan. At ang natalo ko nun ay nakiusap na kahit kalahati na lamang daw muna ang kanyang ibibigay sapagkat nahaharap daw siya sa matinding kagipitan. At pinagbigyan ko naman ang natalong sa bungayrong iyon. Matapos naming mag-usap, ay hindi ko na nakita pa sa mga sabungan. Pagkatapos nun, makalipas ang halos isang taon, ay nagkita ulit kami. At laking gulat ko, binayaran niya ako sa kanyang pagkakautang. Dahil doon ay natanong ko siya. Mukhang nakabawi ka na ngayon ha. Mukhang maluwan na ngayon ang iyong pamumuhay. Tanong ko. Oo. Maraming salamat sa iyo. Ang totoo niyan may napuntahan akong sabungan. At sinuwerte. Nanalo ako. Malakas ang tayaan doon. Sambit nung lalaki na yun na nagngangalang si Pio.
Dahil doon ay napukaw ang aking pagiging mausisa. Dahil doon ay natanong ko siya kung saan bang sabungan na yun. Ay dyan lamang. Sa may gitna ng palayan. Kung gusto mo isasama kita. Tanong sa akin ni Pio. At doon ko pa lamang nalaman ang tungkol sa sabungan na yun. Sambit pa ni Lolo. Kaya nga lamang, hindi ko maintindihan kung pagkakataon nga lamang ba o nagkataon nga lang talaga. Dati-rati kasi kapag pupunta ako sa isang sabungan, ay marami akong mga kasama. Yung iba mong mga lolo, kasama ko yan sila. Si Imeng, yung dati nating kapitan. Siya, kasama ko yan palagi. At marami pa. Isang grupo kami. Subalit nung naimbitahan ako dun sa sabungan na yan, katakataka na. Ang lahat ng aking mga nakakasama sa sabungan ay hindi nagsipagsamahan. Ang iba'y biglang nagkaroon ng lakad. Ang iba naman ay umalis. Hindi ko din maunawaan samantalang dati-rati kapag araw ng Sabong ay talagang hindi liliban ang mga yan. Pero nung araw na yun ay ako lamang ang nagtungo. Kasama ko si Pio. Kung kaya't hindi ko din maipaliwanag talaga na kaming dalawa lamang ang tutungo. Nang makauwi ako, ay ikinuwento ko yan sa iba ko pang kapwa sabungero. Maging sila ay namanga at nais din nilang magtungo. Iyon nga lamang. Sa tuwing gugustuhin nilang magtungo, ay tila nawawalan na ng pagkakataon na makaalis sila. Kung kaya't, kung maimbitahan ka riyan, sa kahit papaanong paraan pa, ay kapalaran na ang nagdidikta na magtungo ka riyan. Sambit pa ni Lolo. Dahil doon ay bigla akong napaisip. Subalit naglalabo-labo pa rin ang aking isipan. At hindi pa ako makabuo ng pasya. Ilang sandali pa'y nagsalita muli ako. Hello, bakit hindi na lamang kayong pumunta? Hindi ba? Nais nyo namang makarap ang sabongero na yun? Kung kayo na lamang kayang pumunta, kapalit ko. Tanong ko. Ikaw ang naimbitahan, Estong. Hindi lahat ay naiimbitahan sa ganyan. Hindi ba't nasabi ko na sa iyan? Tugon naman ni Lolo. Kung hindi lamang sa iyong lola, panigurado, ako nang sasama sa iyo. Sambit pa ni Lolo. Bakit, Lolo? Ano po bang kinalaman ni Lola? Tanong ko. Biglang nawala ang ngiti ni Lolo sa kanyang mukha. At tila yung kinang ng kanyang mga mata sa tuwa ng pagkukwento ay biglang naglaho. At tila napalitan ng matinding panghihinayang. Teka, Apo, may gagawin pa pala ako. Tulungan mo na nga muna akong makatayo. Sambit pa ni Lolo. At inalalayan ko na si Lolo. Sige, Estong. May tatapusin pa pala ako.
Ngunit ang laban mo sa linggong darating, ituloy mo. Dagdag pa ni Lolo. Bigla akong nagtaka sa isinagot ni Lolo. Parang biglang nagbago ang kanyang ikinilos dun sa itinanong ko. Pero hindi ko na kinulit pa si Lolo. At sa kabila nun, nagkakaroon pa rin ako ng agam-agam kung tutungo ba talaga o hindi. Ano kaya? Susundin ko ba si Lolo? Lumipas ang araw kakaisip, subalit wala pa rin akong nabubuong pasya. Kung kaya't naisip ko nang puntahan ko na si Mang Lauro sa kanila at sabihin ang aking nararamdaman na hindi ko na nais pang ituloy pa. Alam kong mauunawaan niya ako. Pagkadating ko sa kanila, ay sinabihan ako ng may bahay ni Mang Lauro na umalis daw ang kanyang asawa at hindi pa umuwi. Dahil doon na itinanong ko naman si Mang Anakleto na kanyang kapatid na hindi rin naman nalalayo ang bahay. Ngunit ayon sa mga nakatira, ay wala din daw doon. Kung kaya't umuwi na lamang muna ako. Habang umuwi ay magulo pa rin ang aking isipan. Habang naglalakad, ay nakakita ako ng isang kalabaw. Sa isip-isip ko, kapag umingay ang kalabaw nito, baka pumayag ako. Nang biglang naglika ng ingay nga ang kalabaw, pagkadaan ko, bahagya akong nagulat. Pero naisip ko rin na, baka nagkataon lang. Hanggang sa nagpatuloy na ako sa paglalakad. Hanggang sa may nakita akong 2 bakang nakapastol. Sa isip-isip ko, kapag umunga ang baka, yung 2, ay maaari na pumayag ako sa linggong darating. Sambit ko sa aking sarili. Nang biglang umunga-unga ang isang baka. Dahil dun bahagyang napakunot ang aking noo. Natatawa. Isa lang naman ang umuunga, kaya natatawa ako. Nang biglang umunga din ang pangalawang baka, napalingon na ako sa mga bakat ng may matinding katanungan. Teka, baka nagkataon lamang. Pero, bakit biglang umunga yung 2 baka ng magkasunod? Nagulat ako at medyo kinilabutan. Hindi ko ubos maisip kung paano nangyari yun. Umunga ang 2 baka magkasunod. Kagayang-kagaya nung sa iniisip kong kasagutan. Pero muli ay inisip ko na, baka nagkataon lamang din. Ngunit, baka inaadya na rin ng tadhana na sumama talaga ako kay Mang Lauro. Nagpatuloy na ako sa paglalakad. At lalong gumulo pa ang aking isipan. Hanggang sa makauwi na ako. At bago pumasok sa aming bakuran, sa isip-isip ko, ito, kapag tumilaok si Bagsik pagkadating ko sa bahay, ay iyon na talaga. Iyon ang magiging hudyat at siguradong sasama na talaga ako kay Mang Lauro. Pagka-uwi ko at kapapasok ko pa lamang sa bakuran, biglang tumilaok si Bagsik. Biglang nangalisag ang aking mga balahibo.
Alam kong wala akong ibang pinagsabihan nun, maliban sa aking sarili. At sa isip ko pa lamang yun. Ngunit baka yun na nga ang senyalis. Nasasama talaga ako kay Mang Lauro. Kungkit, sa kabila ng aking pagtututol, ay nakabuo na rin ako ng aking pasya. Sasama ako kina Mang Lauro. Ngunit siyempre, bagamat pumayag na ako, konforme pa yun kung magpapakita nga si Mang Lauro, sapagkat ang sabi ng kanyang may bahay ay umalis at hindi alam kung kailan ang balik. Dahil doon ay hinayaan ko na lamang kung ano ang magiging ihip ng kapalaran para bukas. At pilit ko na lamang itinuon ang aking atensyon kay Bagsik, sapagkat haharap bukas sa laban ang aking alagang panabong. Pero dahil na rin sa kaba at sa labis na kakaisip para bukas, ay hindi ako makatulog. Papihit-pihit ako sa aming higaang papag. Nangangamba para bukas. Hanggang sa hindi ko na namalayan, ay dumating na nga ang linggo. Maaga pa lamang ay nakakarinig na ako ng pagtawag mula sa labas. Naririyan na si Mang Lauro. Tinatawag ako. Magandang umaga ho. Estong! Tawag ni Mang Lauro. Dali-dali naman akong pumanahog. Magandang umaga ho, Mang Lauro. Bungad ko. Magandang umaga naman, Estong. Tugon ni Mang Lauro. Mang Lauro, nagtungo ako sa inyo . Parang wala daw ho kayo sa bahay niyo. Tanong ko. Ano? Paano naman mangyayari yun? Hindi naman ako umaalis sa aming bahay. Tugon ni Mang Lauro. Bigla naman akong nagtaka, sapagkat parang iba ang sinasabi ng may bahay ni Mang Lauro. Ngunit, hinayaan ko na lamang din. At tinanong ko na kung nasaan si Mang Anakleto. Ay, wala si Manong . Hindi sasama. Tayong dalawa lamang ang pupunta. Teka, nasa na nga bang iyong panabong? Tanong pa ni Mang Lauro. At saka kinuha ko mula sa kanyang kulungan si Bagsik. Matapos lamang ang ilang minuto, ay hindi na kami nag-aksepa ng panahon. Nagpaalam na kami madilim pa upang umalis mula sa aming bahay. Pakiwari ko'y kagigising pa lamang ni tatay at bagyang pupungas-pungas pa nang ako ay magpaalam. Habang naglalakad, ay nagkukwento si Mang Lauro tungkol sa manok. Habang ako naman, nakikinig lang habang hawak-hawak ko si Bagsik. At dun ko pa lamang din napagtanto ang mga sinabi ni Lolo sa akin. Nung nagtungo siya sa sabungan na yun, ay siya lamang din at iyong nagsama sa kanya. Wala ni isa sa mga sabungero sa amin ang sumama. Parang ganun din ang nangyayari ngayon. Wala ni isa ang sumama. Maging si Aping ay katakatakang hindi rin sumama. Alam mo naman yun. Suga pa yun pagdating sa sabong. Ngayon ay ni Anino ay hindi matanaw. Si Kuya rin at maging si Celso, lahat sila ay wala. Habang naglalakad, ay pilit ko na lamang itinuon ang aking isipan sa mga ikinukwento ni Mang Lauro.
Subalit, hindi ko pa rin maiwasang isipin ang mga bagay na yun na sinabi ni Lolo. Malayo ang aming nilakad. Sa tansya ko'y halos 2 oras na kaming naglalakad. Hanggang sa marating namin ang isang baryo. Medyo liblib ito. Ngunit naglakad pa kami ng naglakad. Hanggang sa nakarating kami sa isang palayan. Ang lawak ng palayan na ito. At sa bandang dulo, ay natatanaw ko ang parang sapa. At sa bandang gitna naman, natatanaw ko ang mga nag-uumpukang mga kalalakihan. Maingay din ang mga tao. Napawang mga sabungero. Ngunit ang kaiba dun ay pagkadating ko, ay walang nagtawa sa akin na parang kinukutya ako. Nakadalasan ay nangyayari, lalo na't maliit si Bagsik. Ang sabungan doon ay parang kagaya din ng ibang sabungan. Maingay ang mga naroroon. Nagsisipagsigawan. Hiyawan kung hiyawan. Nagtatawanan. Subalit, wala talaga akong napansing nangutya sa akin at kay Bagsik. Habang natutunugan ko na nga na ito ang sabungan, ay saka pa lamang nagsalita si Mang Lauro. Ito na, Istong. Narating din natin. Naririto na tayo. Ako naman ay napatango na lamang biglang tugon. Ilang sandali pa'y naglabas ka agad ng bungkos ng salapi si Mang Lauro. Nabahagya akong ikinagulat. Mang Lauro, mukhang masyado atang malaki ang perang dala-dala ninyo ha. Tanong ko. Ay, hindi, Istong. Hindi. Sakto lamang yan. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Maalakihan ng mga tumataya dito. Kaya isinama kita eh. Tugon pa ni Mang Lauro. Napansin ko din ang mga panabong na naririto ay napakatitigas. Ang gaganda. Talagang dekalibre. Kitang-kita naman sa itsura pa lamang. Bahagya pa nga akong nanliit sa ganda ba naman ng kanilang mga panabong. Nang maya-maya pa, ay may lumapit sa amin na isang lalaki. Ilalaban mo ba yan? Tanong ng lalaking bigotilyo kay Mang Lauro, sabay nguso kay Bagsik. Oo. Hindi ba, Estong? Ilalaban natin yan basta't may kakasa. Sambit pa ni Mang Lauro. Ako naman ay napatango na rin. Medyo maliit. Pero mukhang mabagsik. Sambit pa ng lalaking bigotilyo. Dahil doon ay nagsalita ako. Yung binanggit niyo pong yun, iyon ho ang pangalan ng panabong ko. Bagsik, sambit ko. Napangiti naman ang lalaki. Sige. Kung kakasa ka sa panabong ko. Pero kinakailangan mong tapatan ang pusta ko. Tanong ng lalaki. Magkano ba ang pusta? Tanong naman ni Mang Lauro. Tumingin lamang ang lalaki. 5,000 piso. Sambit ng lalaki. Bigla akong nagulat na nung panahon na yan ay napakalaki na ng halagang 5,000 piso.
Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At sa mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. Ganun din po sa mga writers po natin na tumutulong sa ating channel. Maraming salamat po. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Maraming salamat. Kung maaari din po, pwede pong paki-share po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Yolanda Ramirez dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout po sa inyo at sa mga taga San Jose del Monte. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jobert Lazartan. Boss, shoutout po. Kay Boss Igan Orgia mula po dyan sa may Tagkawayan, Quezon. Shoutout po sa mga taga Tagkawayan. Shoutout po sa inyo. Sa mga taga Libutan, Mamasapano, Maguindanao. Magandang araw po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Jainuddin Tahir Boto. Boss, shoutout po. Sa mga taga Maguindanao dyan, shoutout sa inyo. Shoutout din po kay Boss Julius Apara. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Ryan Pelaez dyan po sa may New Zealand. Maraming salamat po. Isa po sa mga silent listeners po natin. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bernard Pineda. Boss, shoutout po. Shoutout din po sa mga taga Katmon Boys dyan po sa may Makati. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Rene Villaruel. Shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Levi Gaza dyan po sa may Barangay Tinalian, Abuyog, Leyte. Boss, shoutout po. Maupay na aga. Shoutout din po kay Boss June Alcantara. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po sa Alvarez family dyan po sa may Sapang Palay, Bulacan. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Romeo Alvarez. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. At sa mga taga Sapang Palay, Bulacan, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguera. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Alita at Andrea Salvador dyan po sa may Encanto, Angat, Bulacan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Randy Salvador. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Chokoy Benosa. Boss, shoutout po. At kay Boss Carlos 765 dyan po sa may Pangasinan. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Ralph Dio Cariza. Boss, shoutout po. Shoutout din po sa mga taga Bago City, Negros Occidental. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Good Vibes PH. Boss, shoutout po. Shoutout din po sa Malikboy family, Amaw family, Reyes family, at Rabano family dyan po sa may Pagbilao, Quezon. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Joy Reyes. Shoutout po sa inyo. Sa mga Tagpagbilao, Quezon, shoutout po. Shoutout din po sa family at sa mga anak po ni Boss Aquila Misahon dyan po sa may Barangay Niogan, Pililla, Rizal. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Jepoy, kay Jessa, at kay Fritz. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Annabeth Apruebo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Ma'am Annie Villoria. Shoutout po sa inyo.
Kay Ma'am Annabel Apruebo, shoutout po. Kay Boss Baby Langka, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Rex Hunter's Adventure. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Ma'am, shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss I'm a Player. Boss, shoutout po sa iyo. Shoutout din po kay Ma'am Maggie Mangahas. Shoutout po. Kay Boss Jun Tupas. Boss, shoutout po. Kay Boss Eduardo Ducay. Boss, shoutout po. Kay Boss Rick and Resty Alcantara. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss June G. Alcantara. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Romeo Alvarez. Diyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. At sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Goodson ng San Mateo Rizal. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang My Kokoro team. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Boss Jeric, kay Boss Lawrence, kay Boss JV, kay Boss Javier, kay Ma'am Angie. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagtulong. Maraming salamat po. And happy listening sa Villanes family, especially po kay Tandang Elena Villanes, kay Lisa, Eric, Eddie, Don Ramon, and Lorly Villanes from Boss Evans Villanes. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Val Dayot. Boss, si Boss Leonsky Gibe, dyan po sa may Barangay Bula, Tiaong, Quezon. Shoutout po sa iyo, Boss. Maraming salamat po sa pakikinig. Si Boss Beshin 6045. Boss, shoutout po. Maraming salamat sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Sol Luna. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pag-share po sa ating kwento. Salamat po, Boss. At shoutout din po kay Boss Dipred. Boss, maraming salamat po. At kung may time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Dipred. Dipred Mystery Files. Magaganda po ang kwento ni Boss Dipred. May time po kayo, bisita lang po sa channel po niya. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant, dyan po sa may Bucandalia, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Si Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor, dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm, dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Letran, Boss, shoutout po sa inyo dyan. Sef Letran, dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Leonsky Gibe. Shoutout din po kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po kay Ma'am Annie Villoya. Shoutout din po. Shoutout din po kay Boss Anthony Fidelis dyan po sa may Doha, Qatar. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Joel Christian Cataluna. Shoutout po. Kay Boss John Moises Bongkawil. Shoutout po sa inyo, Boss. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm, dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po sa channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, Boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo, sa family niyo po. Shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr. Shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky. Shoutout sa iyo. Boss Liay Estoque. Shoutout. Boss Edison Velasco. Shoutout. Boss Rodney TV. May time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike.
shoutout din po. Kay Boss Red Rosal, nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time mo bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73, dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimpos Yumi, boss, shoutout sa boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abiliar, may time po kayo bisita ng channel po. Rochelle Abiliar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Look, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa boss. May time po kayo bisita ng channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito po sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Miraiza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss M. Slack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ng Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa Kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J. Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita lang sa channel niyo. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freyas Roll, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wency 666, shoutout po. Boss John Reynal Zacati, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.